po namin, ko po, yung pamilya ko, mga anak ko po, yung mga gabi-gabi, araw-araw niyo po pagpunta po dito. Hindi ko po alam kung paano sabihin kasi bawal pong mag-thank you. Pero sobrang na-appreciate ko po namin. Ayan po. Tas, kay Darrell, thank you sa mga memories natin. Thank you dahil binigyan mo ako ng 2 anak. Sobrang sa akin yung blessing. Sobrang grateful ako sa mga memories natin. Ayun, sana magiging masaya ka kung saan ka pupunta. Mahal na mahal ka namin yung mga anak mo. Huwag kang mag-alala. Yung mga anak mo, hindi ko sila pababayaan. Yun lang po. So, magandang gabi sa ating lahat. So, talagang napakalungkot yung pangyayari. Parang biglang nawala. Hindi talaga ako nag-expect. Kasi sa parang hindi niya pinapakita yung yung hina ng katawan. Pero this bago siya mawalan mawala siya dito sa mundo. Kasi nagtataka ako, sabi ko, kaway ako ng kaway kasi may hideout kami. Kinakawayan ko natin dati, stopover. And yung hideout kasi namin, kami yung checkpoint. Nasa-checkpoint siya palagi. Kaya kapag umuwi, may amats na yan. This past yung few years, parang sabi na kinakawayan ko, parang hindi na siya yung dati. So, pero ko naman na yung sinabi niya before na boss, may nararamdaman kasi siya sa sinata. Kaya sige, sabi ko, kaya huwag muna kasi discuss pa kasi medyo naman ako sa alak. Kaya yun. Pero nung Sabado, before siya umuwi, Sabado ata or Friday, nayaya ko for the last time. Pero yung hindi na siya yung kagaya ng dati na masaya. Hindi ko din na-expect talaga yung mga pangyayari. Talagang napakalungkot, napakasakit lang. Napakasakit isipin na sa isang click lang. Isang click lang talaga. Kapag-uli talaga tayo ng Diyos. Kaya nasabi ko sa kanya noon, before nung sabi ko, pagka pasok ka sa church, niyaya namin sa church, kaya yun. So, hoping na yung pagyaya din namin sa kanya is in preparation na rin with him na pupunta na sa atin kung may pagkain. So, sa akin talaga is a great loss sa amin, kagaya sa amin ni Mrs. Nasa dinami-daming tao, siya yung pinagkatiwalaan namin. Siya yung nagkawak sa mga services namin. Talagang talaga very thankful kami sa kanya. Kami yung nagpapasalamat sa kanya na despite sa yung halaga ng awak niya is hindi niya man lang isip kami lokohin, hindi kagaya ng iba na nakatikim lang ng konting halaga, takbo kagad, pero siya hindi siya nasilaw kung ano yung meron niya. Kaya sabi ko, Diyos nang bahala, siya masaya na siya ngayon. Kaya nung punta ko nung kailan yun, unang araw na binuro, di ba? Sabi ko nga, mas masaya na siya ngayon kaysa sa atin. Kasi tayo, nasa struggle ba tayo eh. Kaya nga sabi ko, gano'n talaga ang buhay. Parang napakabilis lang. Malala ko lang, gusto ko din umiyak, pero ayaw kong ipakita talaga na na very bantong for the last night na kasama natin si RJ. Ipakita natin sa kanya na yung pagmamahal natin, wag na natin mangkatin kung ano yung mayroon or whatever i-reminis lang natin is we have to reminis yung
masayang moment na with him. Para at least sa uling araw, kasi sa Diyos niya, 45 days, di ba? So may 45 days na siya na mag-stay dito sa mundo for this past 40 days na ipakita na natin sa kanya na ano yun, walang lungkot, walang away or whatsoever. Instead, we have to give him peace. Yun lang po talaga, napakabait na RJ. So naway, sumagas na kanyang kaluluwa. Po sa ating lahat. So, actually, si RJ po kasi is, siya yung parang kumbaga sa lahat ng riders, siya lang yung talaga nag-apply sa akin. So, last pandemic, parang meron kami 10 riders. Pero lahat kasi yun halos mga kamag-anak, mga kakilala na talaga. Pero si RJ lang yung nag-iisa na, alam mo yun talaga, kasi nung pandemic sobrang lakas naman namin. Kung maraming nawala ng trabaho, kami naman hindi namin din-expect talaga na sobrang boom po talaga ng business namin. So, nung pandemic talaga, ang booking namin is mga nasa 10, 20, 25 parcels na sa isang araw. So, yun, parang inaabangan palagi ni RJ yun kasi ibubuk ko siya ng lala ko. Yung lala ko, so ibubuk ko ng kumari, 10 shipping lahat yun. Si RJ lang ang makakakuha. So, alam niyo yun, kumbaga, inaabangan niya lagi yung booking ko. So, how many days na nachitsyempohan niya yung booking ko sa lala mo, hanggang sa, alam mo yun, syempre magkano yun, cash on delivery pa yung mga yun, no? Cash on delivery pa yung mga yun. So, nire-remit niya sa akin yung mga pera. So, for how many days na ganun, talagang sabi niya, ma'am, inaabangan ko yung booking ko kasi alam niya marami yun eh. So, marami. So, sa 10 shipping, di ba, magkano rin yung magiging shipping fee niya. And then, yun, one day, in-offer niya na yung in-offer niya yung sarili niya na, ma'am, baka pwede ako na lang yung maging regular rider ninyo. As in, talagang in-offer niya, sabi niya, pinakita pa niya yung ID niya sa akin na, ma'am, ito yung ID ko ng Lalo Move ko. Sabi niya, parang, kumbaga, license, Lalo Move rider talaga siya. And, taga dyan lang ako sa Vista Verde, sabi niya, kasi ang daming riders doon na kumukuha ng booking ko eh. Pero siya yung nag-iisa talaga na parang nag-apply sa akin. Na sabi niya, ma'am, pwedeng ako na lang mag-regular rider mo. So, nung sinabi niya, taga Vista Verde lang po ako, dyan lang ako sa may Vista Verde, parang nakampante ako, na syempre yung mga dala-dala niya palagi is, hindi ganun kasimpleng halaga lang kasi yung dala-dala niya. So, nung naibigay ko yung talagang full trust ko sa kanya. So, yun, talagang sobrang nagtiwala talaga ako kay RJ. And after po noon, from that day onwards up to yung, eto nga po, nung last Saturday ba yun? Yung last remit niya sa akin. Up to last Saturday, as in halos talagang wala siyang palya. So lahat ng hawak niya, everyday magkano yung nire-remit niya sa amin, magkano yung hawak niya araw-araw, never talaga siyang natempt sa, alam mo yun, never siyang natempt na kunin, iuwi, nakawin or whatever. Kaya talagang sobrang yung trust ko talaga sa kanya is kung merong higit pa sa 100% is talagang sobra talagang kasi nag-best rider pa siya sa amin, ganyan. And lahat ng mga request niya talagang binibigay namin kasi alam namin na mabuti talaga siyang tao, si RJ. So, nakita namin yun kasi alam mo nung unang mga panahon niya na nagra-rider talaga sa amin nung pandemic, nagmamadali siya palagi umuwi. Alam mo yun, natatawa ako sa kanya kasi nagmamadali siya umuwi. Magka-text yata si Jaja sa kanya. Tapos yun, nagmamadali siya, ma'am, ito na yung ano ko, ma'am. Kasi parang nakunan ka pa yata noon. Nakunan siya nung pandemic, so nagmamadali talaga si RJ umuwi. Then ayun, kinabukasan, tinatanong ko palagi, kumusta ka, kumusta yung pamilya mo, ganyan. Nandun pa lang sila sa Vista Verde nun eh. And then nun nga, yung may bibili na nga daw sila dito. So yun, tinulungan namin kasi alam naman talaga namin na hindi responsible talaga siyang responsible siyang tao. So kung meron siyang utang,
Talagang binabayaran niya talaga. And ang pinaka-last utang niya, paid niya nung Friday. As in, fully paid niya yun. Binigay ko pa yung last na listahan namin. O, sabi ko, RJ, paid ka na Eto, remembrance mo. First time ko, nagbigay sa kanya ng ganun na, remembrance mo to yung utang mo. Paid ka na naman. Manutang ako sa kanya. Pero, siya talaga yung parang, hindi siya yung gano'n kasi yan talaga na masaya ka, ngiti na lang siyang gano'n. Tapos, ang naalala ko talaga kay RJ is, nung lalo na, especially nung tinawag ni Jaja sa akin na wala na si RJ. Alam mo yung meron kaming Bible study kasi last year or ewan ko, kung nandun si Kuya, nandun ka naman, hindi ko alam kung maalala mo yung Kuya, no? Pero nung Bible study kasi namin, ang title ay, ang pinag-uusapan kasi namin is, kung mamamatay ka ngayon, ready ka ba? Yun yung parang pinaka-topic namin na, kung matutulog ka ngayon, ready ka ba kung hindi ka nagigising bukas? So, iniisa-isa namin, alam mo yung parang iniisa-isa yung mga tao kung ano yung sagot nila. And si RJ, ang sagot niya sa akin, ang sagot niya sa aming grupo, hindi ko pa iniisip yan. Sabi niya, kasi matagal pa akong mamamatay. Sabi niya ganun. Kaya nagulat ako nitong tinawag niya na wala na si RJ. Kasi, mo yun ang last year yun. Pero sabi niya, marami na akong nararamdaman. High blood pa yata siya, lagi sumasakit yung tuhod niya, ganyan. Kaya sinabihan niya namin, huwag ka masyado sa Red Horse, magpa-check up ka, sabi ko kanya sa kanya. So, nitong mga past weeks, meron na naman, sinabihan ko na naman siya, magpa-check up ka kaya, ginaganon ko siya. Kasi talagang parang may masakit yata sa kanya, na kaya sabi ko, magpa-check up ka, okay lang ako mga gano'n siya palagi. So, alam mo yun, si RJ, minsan, ayoko nga siyang tignan dyan kasi ang gusto ko talaga na nare-remember lang talaga sa kanya is yung smile niya, kung paano siya umiti, kung paano yung, alam mo yung parang ang hinay-hinay niya lang, ang hinay-hinay lang gumalaw, ganyan, tapos puro lang siya, opo ma'am, ganun lang siya. Alam mo yung parang napaka soft-hearted nung itsura niya, sobrang bait na talagang napaka-fatherly din niya. Pag sinabi ko talaga sa kanya na, RJ, yung minsan kasi, di ba, yung problem nila sa family, nasi-share kasi niya sa amin. So sabi ko, minsan, ilabas mo na lang yung family mo, banding na lang kayo, ganyan-ganyan kami. Ginagawa niya po talaga. As in, pag sinabi ko mag-banding kayo, ilabas mo yung mga anak mo, ilibre mo sila sa labas, talagang ginagawa niya, makikita ko na lang, ayan na naman, naka-reels siya na kasama yung mga family niya, saya-saya nila. So, alam mo yung tipong naghihinayang po talaga ako sa kanya. Sobrang panghihinayang ko kay RJ. RJ ang mas po namin siya, mas tawag namin siya RJ. So, sobrang panghihinayang ko po sa kanya dahil po talaga, kumbaga sa mga riders, siya talaga yung pinaka-priority. Siya yung araw-araw namin from Monday to Saturday, siya po talaga. And then yung iba, nag-aano na sila nagsasalitan, ikaw bukas, and ikaw ngayon, ikaw bukas. Pero siya po talaga yung talagang araw-araw lang. Kaya sobrang nung nalaman ko talaga, sobrang dalawang araw ko rin siyang iniiyakan. Pero alam mo yun, kasi nanghihinayan talaga ako sa kanya. Pero siguro it's his time na rin po na mag-rest. So, alam mo yun, kanya-kanyang oras din po kasi tayo Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. So, sabi pa nga nung mga nasa bahay nung nung nalaman nilang nawala si RJ, ang bait kasi masyado ni RJ Alam mo yun, parang kung sino yung mga, di ba, masasamang damo, mahirap mamatay. So, siya, sobrang bait niya. Kaya, para hindi na siya magkasala pa, kinuha na siya ni Lord. So, yun lang po. So, alam mo nung namatay po si RJ ng umaga, tinawag sa akin ni Jaja. Talagang tatakbuhin ko sana siya sa hospital that time. Binaba ko na yung bag ko and all. Papunta na sana ako doon kaso biglang bumaha. Nung sinundo ko yung anak ko sa school, binaha na talaga, hindi na makaano yung sasakyan. Kasi talagang gusto ko talaga siyang makita maski sa hospital magpasalamat na lang. Kasi ang nasa isip ko kasi talaga dead on arrival siya. So yun. Anyway, ayun nga. Kasi gusto ko siyang bulungan that time na kaya talagang gusto ko sana pumunta ng hospital na bumulong sana sa kanya na nagpasalamat pero hindi ko na nagawa kasi ang taas na ng baha. Anyway, RJ, kahit hindi mo na ako naririnig, alam ko naman
na nandiyan ka lang and kasama mo na si Lord. So ikaw na rin yung bahala sa amin. Alam ko na, alam mo yun yung prayers mo with us and all na mga mahal mo sa buhay God will grant it kasi katabi mo na siya talaga. Yan lang po.